Praise the Lord! Amen. Hindi ko alam kung ano ang ginawa ng Diyos dahil kahapon mga kapatid, sa aking pagsusurrender sa Panginoon ay wala talaga akong boses. Starting last Wednesday ay dinapuan na po ako ng ubo. At alam naman siguro ng lahat kapag tayo ay nagkaroon ng ubo, yung boses natin ay affected. Pero sabi ko, Lord, may gawain ka po. At ito ay hindi po sa sarili kong kagustuhan. Kaya sa kabutihan ng Panginoon at pinatunayan niya muli mga kapatid ang kanyang kapangyarihan, meron na akong boses ngayon. Amen. Hallelujah. At hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko sa ginagawa ng Panginoon. Pero nare-recall ko mga kapatid yung moment noon na na-share ko sa inyo na para bang sa school noon ay wala akong silbi. Parang hindi ako ginagamit ng madalas. At ang tanging pinanalangin ko sa Panginoon ay sabi ko, Lord, masaya na ako na sa kingdom mo ako gagamitin. At yung simula ng, yung araw na yun na sinimulan ako ng Panginoon na ginamit sa kanyang bahay-sambahan, sa kanyang trabaho, doon na din nagsimula mga kapatid na ako'y nabibigyan na rin ng mga, pinagkakatiwalaan na din ng mga bagay na gagampanan sa aking trabaho. At alam ko na kung ang Panginoon ay ginawa niya sa akin, naniniwala din ako na sa bawat isa sa atin ay kayang gawin ng Diyos. Amen? Hallelujah! So ang ating text po sa araw na ito ay matatagpuan po sa 1 Peter chapter 4 verse 10 na bilang mabubuting katiwala ng iba't ibang kaloob ng Diyos, gamitin ninyo sa kapakinabangan ng lahat ang kayahang tinanggap ng bawat isa sa inyo. Sino sa inyo mga kapatid ang naniniwala natin, Pastor, na binigyan po tayo ng Panginoon ng kanya-kanya nating talento at abilidad? Amen. Hallelujah! Mapalad tayo mga kapatid sapagkat ang Diyos natin ay hindi kagaya ng mga namumuno dito sa mundong ito na meron lamang kinikilingan. Pantay-pantay ang pagtingin ng Diyos, lalo na sa atin na kanyang mga anak. Naniniwala ka ba? Amen. Hallelujah. Sa araw na ito, mga kapatid, atin pong pag-uusapan, siguro nakita na po natin doon yung mabuting katiwala. Pag-uusapan natin ngayon ang tinatawag nating stewardship. Pag sinabi nating stewardship, mga kapatid, it is a careful, take note with the word careful and responsible management of something entrusted to one's care. Ang sarap pakinggan mga minamahal na kapatid na tayo po pala ay pinagkatiwalaan yung Diyos na makapangyarihan sa lahat. Masaya, di ba? Kapag tayo ay nakakaranas ng isang or tayo ay pinagkakatiwalaan ng isang bagay, kakaiba yung nararamdaman natin. Halimbawa, sa ating trabaho, o ikaw itong year na ito, ikaw ang gagawin namin na halimbawa na lang subject coordinator or yung pinaka-key ng teachers sa department na ito. Di ba iba yung pakiramdam natin? Dahil na ipaparamdam sa atin na tayo pala ay merong kakaibang talento o kakaibang abilidad na nakita nila kung kaya pinagkatiwala nila ang isang bagay sa atin. E di mas lalo na mga kapatid, kung yung Diyos na makapangyarihan, yung Diyos ng lahat, ay pinagkatiwala pala ang lahat ng kanyang nilikha para sa atin. So tayo po ay isang katiwala. Bago po tayo magpatuloy, gusto ko lang pong ibahagi sa inyo yung origin or yung pinanggalingan po ng tinatawag nating steward. The term originates from the Middle English rooted in words meaning
a house and a guard. So kapag sinasabi nating house, mga kapatid, ito po ay binubuo ng mga taong naninirahan dito at may mga iba't ibang gamit. Sino po ba sa atin ang may bahay? O nagre-renta man tayo, sarili man natin yung ating mga bahay, naniniwala ako mga kapatid na meron tayong mga kagamitan. Amen? Hallelujah. At yung mga kagamitan na yun mga kapatid, ay walang ibang mamumuno, walang ibang mamamahala kung hindi tayo. Ang lahat ng ito ay biyaya mula sa Panginoon na dapat nating pahalagahan. Sa araw na ito, mula doon sa text natin, meron po tayong 4 na pag-uusapan. Uunahin natin ang faithful steward. Ang faithful steward. Ano po ba yung calling natin bilang mga mapagkakatiwalaang taga-pamahala? Letter A, sabi po dito, is called to be a servant of God. Meron po tayong salita dito na servant. Pag sinabi po nating servant, tayo po ay utusan. At meron po tayong kinikilalang Panginoon. Sa isang namamahala, sa isang magmamay-ari, halimbawa na lang sa isang lupa, kung ito ay hindi natin pagmamay-ari, meron tayong tinatawag na amo, meron tayong tinatawag na Panginoon. Dahil tayo ay isang katiwala lamang. So ano ba ang dapat ginagawa ng isang katiwala? Kung ikaw ay pinagkatiwalaan ng Diyos ng lahat ng kanyang nilikha dito sa mundo, ano ang dapat nating gawin? Di ba kapag tayo ay humiram ng isang bagay, maamin man natin o hindi, pero mas lalo natin siyang iniingatan ikumpara sa sarili nating pagmamay-ari. Bakit? Dahil alam natin na itong bagay na ito ay hiniram lang natin at hindi natin ito pagmamay-ari. So kapag may nangyari, kapag ito ay nasira, obligasyon natin na ito ay palitan. Yun ang tungkulin ng isang tinatawag nating servant. So our duty as a servant of God, mga kapatid, is to please God and not men. Ang tungkulin daw po natin ay ang i-please ang Panginoon at hindi ang kapwa nating tao. Hallelujah. Alalahanin natin mga kapatid na kung tayo ay pinagkatiwalaan na pamahalaan ng isang bagay, wala na tayong ibang hangad kundi ang mapasaya ang nagtiwala sa atin. Yun ay ang ating Panginoong Jesus. Siya yung dapat nating bigyang kasiyahan, bigyang kaluguran. Yun yung tinatawag nating called as a servants of God. Tayo daw po ay obligasyon natin, tayo ay nilikha ng Panginoon upang sa ganon tayo ay maglingkod sa Kanya. Letter B, letter B, tawag dito, we have also called to be steward of God's blessing. Tayo daw po ay namamahala din at ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon ang lahat ng Kanyang mga biyaya. Meron tayong 4 na blessings dito. Una ay ang time, or sa Tagalog, we call it oras, or panahon. Ang time ay, ito yung bagay, o ang panahon mga kapatid, ito po yung bagay na kapag ito'y lumipas na, ay hindi na natin kayang ibalik pa. Naniniwala po ba kayo? Hindi na natin kaya pang ibalik
Hindi na natin kayang ibalik kung ano ang nangyari ng mga nakaraan. So pinapakita lamang mga kapatid na ang time or ang isang panahon or ang oras is also called as a precious one. Napakahalaga. So kapag ang isang bagay ay mahalaga para sa atin, of course we have to use it wisely. Dapat nga daw nating gamitin wisely upang sa ganon ay hindi po ito masayang. Every TikTok is a heartbeat. Yung bawat ganon daw po ng ating clock, sino po ang may clock sa inyo or even our wristwatch, naniniwala po kayo that in every beat or in every TikTok of our watches, yan ay isa din po, sumusimbolo din po sa bawat beat ng ating buhay or ng ating puso. Itry mong pakiramdaman yung puso mo ngayon. Meron kang nararamdaman na parang gumaganon po siya because yan ay nagpapakita na ang ating puso ay nagbibit dahil tayo ay buhay. Ganyan kahalaga mga kapatid ang tinatawag po nating oras. Bawat segundo ng ating buhay ay gamitin natin sa mga bagay na nakakalugod sa Panginoon. Sa isang araw kapatid, ilan ang oras na iginugugol natin para sa Diyos? Yung pagbabasa natin ng Kanyang salita or yung ating pananalangin na ibibigay kaya natin, tayo kaya ay mapagkakatiwalaan, a faithful steward po kaya pagdating sa oras na ipinagkatiwala ng Panginoon sa atin. Ito ay sa Diyos ang papuri mga kapatid. I-share ko lang po yung pag-uwi namin, yung bakasyon po namin sa Cagayan. Medyo mahirap na struggle yung ginawa ko doon. Dahil pagdating ko po doon ay face to face ko pong na-witness kung gaano kahalaga or gaano umiikot yung oras nila dahil sa paggamit ng gadget. Doon ko naalala yung pinanalangin ko, sabi ko, Lord, ang pag-uwi namin, ang bakasyon namin ay hindi lamang upang magsaya, kundi pagkakataon ito, Panginoon, upang ikaw pa rin yung sentro at ikaw pa rin yung maitaas sa aming kalagitnaan. Nag-struggle ako ng pananalangin. Sabi ko, Lord, ikaw ang nakakaalam ng bawat puso ng iyong mga anak. Pero nalulungkot ang puso ko, Panginoon, kako, sa nakikita ko na sobra talaga yung attachment nila, yung connection nila doon sa paglalay, doon sa paggamit ng mga application. Bakit? Dahil daw napakahalaga ang $0.01. Dahil sa panahon natin ngayon mga kapatid, hindi natin ipagkakaila na sa bawat application, meron ng ino-offer. Meron ng mga reward na ibinibigay kung once na ikaw ay gumagamit sa isang aplikasyon na ito. But thanks God, papuri sa Panginoon sa aking battle, sa pananalangin para sa kanila. Nagtinig ang boses ng Diyos sa isa sa aking kapatid. Alam ko na na-meet nyo na siya dito noon, si Cheryl. Pero habang ako ay nakikipag-usap sa kanila, sabi ko, i-evaluate din natin yung sarili natin kung tayo ba talaga ay totoong sumunod na at totoo ba talaga na ang Diyos ang Panginoon natin sa buhay.
ako noon dahil para bang nagkakaroon na lang ng Bible study, Bible devotion sa bahay kapag nandun na kami. Na maging si Mama na nag-iisa na lang na naiwan noon, na patuloy na nananalangin, patuloy pa rin na naglilid ng Bible devotion sa kanila noon, ay ngayon, isa na rin po siya sa nakondisyon talaga sa paggamit ng TikTok. Pero tapat ang Panginoon, mga kapatid. Tapat ang Panginoon. Sa aking pananalangin, sa pag-iyak ko sa Panginoon, nagkaroon sila ng realization. At ang kanilang salita, tama na. Tama na itong, siguro gagamit pa rin ng application na ito, pero hindi na yung para ubusin ang lahat ng kanilang oras. Tayo ay nasa huling araw na, mga kapatid. Kung hindi ngayon, kailan pa? Kung hindi pa natin sisimulan ngayon, kailan pa? Hindi natin alam kung kailan darating ang Diyos sa buhay natin. Dahil hindi naman lahat tayo ay buhay pa sa second coming ng ating Panginoon. Maaaring ang isa sa atin ay mamamatay, darating ang Diyos sa kanyang buhay sa pamamagitan ng sakit, sa pamamagitan ng disgrasya, or sa kung anong pamamaraan pa. Pero sa mga oras na binigay ng Panginoon sa buhay natin, ginamit ba natin? Pagkatiwalaan ba talaga tayo sa panahon na binigay ng Diyos sa atin? Ang bilis ng panahon. Bago kami umalis dito, nakita pa namin si nanay. Ang nanay nila, Ate Wen. Tapos after how many days lang na nasa Cagayan kami, nalaman namin na nagpahinga na ang ating nanay. Ganon kabilis ang panahon, mga kapatid. Kaya dapat natin gamitin ng oras sa tamang pamamaraan na niloob ng Diyos. Sa loob ng isang linggo, meron tayong 7 araw. Yung 7 araw na yun, mga kapatid, 6 ang para sa atin. Isa lang yung para sa Diyos. Ngayon tatanungin kita, yung 1 araw na yan na ibibigay mo sa Panginoon, ikaw ba ay naging kalugod-lugod pagdating sa oras o panahon? Sabi po sa Efeso chapter 5, verse 15 to 16, kaya't mag-ingat kayo kung paano kayo mamuhay. Mamuhay kayong tulad ng mga matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ang lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Ito ay alam kong nararanasan na natin, or ito ay naoobserbahan na natin, mga kapatid. Yung lahat ng mga bagay na nangyayari ngayon, lahat ng mga nakikita natin ay pawang mga kasamaan na, dahil ito ay nasa salita ng Diyos. At napakapalad natin dahil hindi tayo kailanman naging ignorante sa mga salita ng Diyos. Dahil noon pa man ay binigay na niya at sinabi na niya sa atin. Nasa atin na lamang po, nasa atin na lang natutuklasin kung ano ang sinasabi ng Panginoon sa kanyang salita. Sa ating pagpapatuloy, dadako po tayo sa pangalawang blessing. Talents and abilities. Ang ating mga talento at abilidad, naniniwala ako, mga kapatid, that each and every one of us
has given a talent and ability. Ang bawat isa daw sa atin, simula kay Gab hanggang doon sa likod, at kung sino pa, kahit yung mga maliliit na bata na ang tingin natin ay wala silang kamuang-muang, maging yung mga bagong panganak, bago pa tayo isinilang, binigyan na tayo ng Panginoon ng talento at abilidad. Sino sa inyo mga kapatid ang nakakakilala kay Pastor Nick Vujicic? Yung wala po sa kanya ang dalawang kamay. Meron po siyang mga paa pero maliliit lang. Siya po ay Australian-American evangelist and motivational speaker. At siya din po ang founder ng Life Without Limbs. Sa kabila ng kanyang kapansanan, hindi hadlang sa kanya upang hindi magpagamit sa Diyos. Tandaan natin mga kapatid, ang sinasabi sa salita ng Diyos sa Mateo 25:29. Sapagkat ang meron ay bibigyan at magkaroon ng sagana. Ngunit ang wala, pati ang kakaunting meron siya, ay kukunin pa. Kaya mag-ingat tayo mga kapatid sa mga ipinagkatiwala ng Diyos na talento at abilidad sa atin. Dahil kung hindi natin ito gagamitin, hindi natin papahalagahan, maaaring ito ay kukunin ng Diyos sa atin. If you are familiar dito po sa biblical story natin, doon sa Mateo din 25:14-30. Yung kwento po ng tatlong alipin na kung saan pinagkatiwala po yung isa ng 5,000. Yung pangalawa ay 2,000. At yung isa, yung pangatlo ay 1,000. Ano ang nangyari? Yung 5,000, yung pinagkatiwalaan ng 5,000, nag-times 2 siya. Bakit? Dahil siya ay pinamalahanan niya ang pinagkatiwala ng Diyos sa kanya. Kaya yung 5,000, nag-times 2 siya, naging 10,000. Yung pinagkatiwalaan ng 2,000, nag-times 2 siya, so naging 4,000. Pero, yung isa na naging steward, ipinagkatiwala ng Panginoon sa kanya, pero hindi niya ginamit ito, hindi niya pinalago, hindi niya pinamahalaan sa pamamaraan na nais ng Panginoon. Binawi pa sa kanya. Naniniwala ako na ang bawat isa sa atin ay pinagkalooban ng Diyos ng talento at abilidad. Saan at kanino mo gagamitin, kapatid? Number 3 ay ang treasure or kayamanan. Ang mga kayamanan or ang treasure na pinagkatiwala po ng Diyos sa atin, we have to use them genuinely. Sa 1 Timothy chapter 6 verse 10, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Yung mga kayamanan, mga biyaya na binibigay ng Diyos sa atin ay dapat nating gamitin para ibalik ang kapurihan sa Kanya. Ngunit, tandaan natin mga kapatid, na ang relasyon sa Diyos at ang Kanyang kaharian ang pinakamahalagang kayamanan sa lahat ng higit pa sa anumang material na bagay. Sinasabi din sa Mateo 16:26, sapagkat ang iba ang mapapalan, sapagkat ano ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapahamak naman ang kanyang
masama mga kapatid ang maghangad na tayo din ay magkaroon ng maranyang buhay. Pero dapat natin isaalang-alang na ang lahat ng ito ay pinagkatiwala lamang ng ating Panginoon. So kung ito ay merong tunay na nagmamay-ari, tayo ay pinagkatiwalaan, inaasahan ngayon ng Panginoon na ito ay pamamahalaan natin ng ayon sa kanyang kalooban at aasahan niyang ito ay mapapalago natin. Number 4 ay ang truth or ang katotohanan. Ano po ba itong katotohanan na sinasabi po dito? Wala pong iba kundi ang salita ng Diyos. That is the gospel or the word of God. Dito pang sa number 4 natin mga kapatid, biyaya din po ang tinatawag nating salita ng Diyos sapagkat ito ang katotohanan. So ipinagkatiwala din po ng Panginoon sa atin ang kanyang mga salita. Ibig sabihin, naniniwala siya na mula sa mga seed, sa mga itanim na sa atin, naniniwala ang Diyos na kaya din natin itong paluguhin. Sa anong paraan? Ito po ay sa pamamagitan ng pagbabahagi natin kung ano na ang ating natututunan sa salita ng ating Panginoon. Sabi po sa Mark 16 verse 15, at sinabi ni Jesus sa kanila, humayo kayo sa buong sanlibutan at ipahayag ninyo ang mabuting balita sa lahat ng nilikha. So dito po ay sabi ng Lord, humayo kayo. Hindi po niya sinabi ang mga pastors lamang ang pwedeng magdala ng magandang balita, kundi ang utos na ito mga kapatid ay para sa lahat ng anak ng Diyos. Natatandaan ko pa ang sinabi ni Pastor Steve noon, sinabi niya, lahat po tayo ay disciple. Ibig sabihin po, lahat tayo ay merong tungkulin. Isa sa ating mga tungkulin bilang Kristiyano at bilang nakaranas na ng pag-ibig ng Diyos ay yung i-spread natin, yung ikalat pa natin o ibahagi pa natin ang katotohanan na ating natuklasan. Lalo na mga kapatid sa ating mga mahal sa buhay. Alam ko na isa ito sa pinapanalangin natin. Pero hindi lang ang mga pastors ang pwedeng gamitin ng Panginoon. Hanggat ikaw ay nakikitahan ng Panginoon mula sa iyong puso, ng interes, ng willingness at yung submission mo na magpagamit sa Panginoon, pwede po niya tayong gamitin. Let's move on to number 2, the character of steward. Mahalaga din mga kapatid na pagkatapos nating nalaman na tayo pala ay pinagkatiwalaan ng Panginoon na tagapamahala sa kanyang mga kaloob, dapat din natin alamin kung anong-ano ba ang mga character ng isang tagapamahala. Letter A is tinatawag po nating faithful at least. Yung mapagkakatiwalaan daw po sa isa maliit na bagay. Sabi po sa Luke chapter 6 verse 10, ang tapat sa kakaunti ay tapat din sa marami. Ang isang character daw po ng isang mapagkakatiwalaan ay mapagkakatiwalaan siya sa maliit na bagay. At sinabi ng Panginoon, kung ikaw ay mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan ka din sa malaking bagay.
Dito kapatid ay hindi tinitignan ng Diyos ang dami ng hawak natin, kundi tinitignan niya ang puso mo habang hawak mo ito. Ang maliit na sahod, ang maliit na responsibilidad, o ang simpleng gawain, ito ay nagsisilbing testing ground para sa mas malaking bagay. Hallelujah! Yung maliit pala na bagay na pinagkatiwala ng Panginoon sa atin, kung makita niya yung puso natin na tayo ay all out pagdating sa Panginoon sa gawain ng Lord, kaya tayong pagkatiwalaan ng Panginoon sa mas malaking bagay. Hallelujah. Natatandaan niyo pa ba yung kwento mga kapatid sa Bible din na yung balo yata yun, balo ba na binigay niya lahat yung offerings niya, yung ewan ko, sentimo na lang po yata. Pero sabi niya, Panginoon, ang puso niya ay willing na ibigay ang best para sa Lord. At kikilala siya ng Panginoon. Nakita ng Panginoon yung kanyang puso, yung desire ng kanyang puso na ibinigay ang lahat ng kung anong meron siya. Hallelujah. Letter B, faithful, even no one is looking. Sino sa inyo ang yung quality ng trabaho niya, halimbawa sa trabaho natin, sino sa inyo yung quality ng trabaho niya kung nandyan ang boss niya at yung quality ng trabaho niya na walang nakabantay ay pare-pareho? Or same, ibig sabihin ginagampanan niya yung trabaho niya, meron man o walang nakakakita. Kung napapansin ninyo yung mga linalagay sa mga paaralan. Napansin niyo na ba sa mga paaralan, sa waiting shed, maging sa mga sasakyan? Anong nakikita natin doon? Donated by. No? Ibig sabihin, ito ay nagpapakita lamang mga kapatid na ang ating likas bilang tao ay parang mas ginaganahan tayong magbigay, mas ginaganahan tayong tumulong kapag nababanggit or napapansin yung ginawa natin. Gustong-gusto ng mga tao na napaparangalan at makita ang mga pangalan na nababanggit dahil sa kanilang mga nagawang mabuti. Ngunit dapat nating malaman that faithfulness is not a show or praise, but it is knowing and doing the right thing, for God knows everything. Ang pagiging mapagkakatiwalaan daw po, ang pagiging faithful daw mga kapatid ay hindi kung kailan merong nakatingin. Hindi tayo after doon sa praise na sasabihin sa atin. Pero ang pagiging faithful ay yung paggawa natin ng alam nating tama at kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Either may nakakakita or wala. In Galatians 6 verse 9, sabi po dito, huwag tayong mapagod sa paggawa ng mabuti, sapagkat sa takdang panahon ay aanihin natin kung hindi tayo manghihina. Wala bang tao na nakakakita o nakakapansin sa ginagawa natin? Gumagawa tayo ng may katapatan sa ating mga puso. Ito po yung sinasabi niya, the faithful even no one is looking. Sa Matthew chapter 6 verses 3 to 4, ito po, ngunit kung maglilimos ka, huwag nang malaman ng iyong kaliwang kamay ang ginagawa ng iyong kanang kamay, upang maging lihim ang iyong ama na nakakakita sa kinalilihiman ay siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala.
Ito ay nagpapakita ng ibig niyang sabihin, mga kapatid, sa tuwing tayo ay gagawa ng mabuti o ng isang bagay na alam natin na kalugod-lugod sa Panginoon, hindi na po natin kailangan pang ipaglandakan. Napakasimple lang ang ibig niyang sabihin. Yung ibibigay or yung gagawin ng kanang kamay natin, dapat hindi na malalaman ng kaliwang kamay natin. Ibig sabihin, if you are really willing to do something good for the glory of God, hindi na po natin kailangan pa ang witness. Bakit? Dahil ang Diyos na nasa kalangitan ang siyang nakakakita ng lahat ng ating ginagawa. Hallelujah. Let us see, faithful despite difficulties. This is not giving up when in trouble or not appreciated. Connected din po siya sa letter C, letter B, mga kapatid. Sa tuwing tayo ay gumagawa, yung pagiging faithful natin ay nandun pa rin, nananatili yung pagiging faithful natin sa kabila ng ating mga nararanasang kahirapan. Sa 1 Corinthians 15:58, kaya nga mga minamahal na kapatid, maging matatag kayo, hindi matitinag, at laging sagana sa gawa ng Panginoon. Iyamak nalalaman ninyo ng iyong pagpapagal ay ano daw po? Sabay-sabay nating basahin? Ay hindi walang kabuluhan. Paulit-ulit po si Pastor na nagsasabi sa atin nito na sa lahat ng ating pagpapagal, mga kapatid, wala pong tapon at wala pong sayang. Dahil ang Panginoon na ating pinaglilingkuran ay siya po ang nakakaalam ng ating mga ginagawa. Sabi po dito, ibig sabihin lang, mga kapatid, na sa lahat ng mga ginagawa natin para sa Lord, ito man ay maliit sa paningin natin sa Panginoon, ito ay napakalaking bagay na nakakalugod sa kanyang pangalan. Hallelujah. Sa ating pagpapatuloy, let's move on to number 2. Number 3 na po yata. Number 3, conduct of faithful steward. So ano yung mga dapat nakikita natin in action? Yung kanina is character. Yun po yung nasa puso natin. Ngayon naman sa pangatlo, ito po ay yung conduct. So it's now on the action. Yung kilos po na dapat na isinasagawa ng isang mapagkakatiwalaang steward. Letter A is trustworthy. Sa 1 Corinthians chapter 4 verse 2, sabi po dito, bukod dito, kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay masusumpungang tapat. Sa isang mapagkakatiwalaan daw po na tagapamahala, kailangan na meron tayong tinatawag na katapatan. Yung pagiging honest natin. Kasi kapag tayo, gaya ng sabi natin kanina sa Luke, na kung tayo ay mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, mapagkakatiwalaan din tayo sa mas malaking bagay. Letter B, responsible. Siyempre, hindi tayo pagkakatiwalaan na mamahalan ng isang bagay kung hindi tayo responsible. Kung hindi tayo magiging, responsable. Ang pagiging responsable ay hindi lamang tungkol sa pagbabantay. Ito ay tungkol sa aktibong pamamahala at pagpapalago sa mga ipinagkatiwala sa Kanya.
dapat tandaan na tayo ay tagapamahala lamang at hindi nagmamay-ari. Halimbawa, iko-quote ko ulit yung kwento ng tatlong alipin doon sa Matthew 25 po, verses 14 to 30. Yung tatlong alipin na kung saan yung binigyan ng 5,000 dahil siya ay responsable, siya ay naging tapat, napalago niya ang kanyang yung pinagkatiwala ng Diyos sa kanya at nagdoble. Ganon din naman yung binigyan ng 2,000 dahil sa kanilang tamang pamamahala nang ipinagkatiwala sa kanila, ito ay kanilang napalago. Ngunit yung binigyan ng 1,000, ito ay binawi pa sa kanya dahil hindi siya marunong mamahala at hindi siya responsable sa ipinagkatiwala sa kanya. Letter C is accountable. Naniniwala ba tayo mga kapatid na kapag tayo ay nasa piling na ng Diyos, kapag kukunin na niya tayo, we will provide a report. Magre-report tayo sa ating Panginoon. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5:10, sapagkat lahat tayo ay haharap sa hukuman ni Kristo at tatanggap ng nararapat ayon sa ating mga gawang mabuti o masama. Noong tayo'y nabubuhay pa sa katawang ito. Ang bawat isa ay mananagot sa harapan ng Diyos pagdating ng panahon. Kapag nandun na tayo sa harapan mismo ng Diyos, tatanungin ka, Estrelin, yung mga pinagkatiwala ko ba sa'yo ay napalago mo? Tunay bang napagkatiwalaan kita nung nandun ka pa, nung buhay ka pa sa lupa? So dapat mga kapatid, tayo ay maging accountable. Dahil pinagkatiwalaan tayo ng Panginoon na mamahala sa lahat ng kanyang mga ipinagkaloob sa atin, dapat tayo ay accountable. Dapat alam natin yung ating mga responsibilidad bilang isang tagapamahala. Hallelujah. At sa ating pang-last na part po ng ating text, araw na ito, ang ating pinagbulay-bulayan, ay ang 4, which is the reward of a faithful steward. Naniniwala ka ba kapatid na pagkatapos ng ating mission sa mundong ito ay magkakaroon tayo ng reward? Amen. Amen. Yun yung dapat nating abangan, kasi ang bawat isa sa atin ay haharap sa ating Panginoon at dun din ay bibigay niya sa atin yung reward na nararapat para sa atin. Sabi po sa Matthew chapter 25 verse 21, at dito ko po kukunin ang tatlong reward ng isang pagiging mapagkakatiwalaang tagapamahala. Sinabi sa kanya ng Panginoon, magaling, tapat, at mabuting lingkod. Halika, samahan mo ako sa aking kagalakan. Naging tapat ka sa kaunting halaga, kaya gagawin kitang tagapamahala ng malaking halaga. Gustong-gusto ito ng ating mga kapatid. Tayong mga Kristiyano ay gustong-gusto ito. Parang mas maano kasi siyang pakinggan pag sa English. Sige nga po, banggitin natin ito sa Matthew 25:21. Ano ang sinasabi? Job well done,
my good and faithful servant. Hallelujah. Sino sa inyo mga kapatid ang magnanais na ito ang mapapakinggan ninyo kapag kaharap na natin ang Panginoon? Hindi ba kayo masaya? Di ba? Kahit na dito sa mundo, hindi man natin nakuha ang napakaranyang buhay, pag yung Diyos na nagmamay-ari na ng lahat ang magre-reward sa atin, sasabihin niya sa atin, faithful, job well done, faithful and good servant. Hallelujah. Kakaiba mga kapatid kapag yung Diyos na ang magre-reward sa atin. Hindi man natin maranasan ang maitaas sa mundong ito, pero alalahanin natin na ang Diyos ang siyang pinakamataas pa rin sa lahat ng pinakamataas. Hallelujah. Sa verse na ito, meron lang tayong tatlo mga kapatid at dito na po ako magtatapos. Number 1 is Master's approval. Sinabi ng Panginoon, magaling, tapat, at mabuting lingkod. Ang sarap sa pakiramdam mga kapatid. Number 2, there is always a promotion. There is always a promotion. Huwag tayong mag-alala mga kapatid kung dito man sa mundong to ay hindi tayo nakakuha ng sunod-sunod na promotion sa kaharian ng ating Panginoon. There is always a promotion. Sabi po doon, mula sa maliit na bagay, gagawin kitang tagapamahala ng mas malaking bagay. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon mga kapatid. Glory to your name, O God. At ang pangatlo is the eternal joy. Diba? Kapag tayo ay masaya ngayong itong buhay natin dito sa mundo, kapag tayo ay masaya, kapag merong joy sa ating puso, ang gaan-gaan ng pakiramdam. Pero naniniwala ka na kapag yung katawan natin ito, kapag tayo ay mamatay na sa mundong ito, yung joy na yan ay mag-e-end na din. Pero yung pangako ng ating buhay na Diyos ay tinatawag na eternal joy. Mamatay man ang sarili natin, ang katawan natin dito, pero sa kabilang buhay, magkakaroon tayo ng tinatawag na eternal joy. Ibig sabihin, wala ng hangganan. Hallelujah! Hallelujah! Bless your word, O God. Nawa mga kapatid, siguro ang karamihan sa atin ay nag-expect na ang message natin since Mother's Day. Pero sabi ko, Lord, hindi naman siguro nila ako pahihintuin doon at pauupuin na kung yung mensahe ngayon na ibibigay mo ay hindi patungkol sa mga kababaihan lamang. Naniniwala kasi ako mga kapatid na ang mensaheng ito ay hindi lamang exclusive para sa mga kababaihan. Yung araw na ito ay hindi lamang para sa ating mga kananayan, kundi para sa lahat ng anak ng Diyos. Hallelujah. At kung nais natin mga kapatid, iaano ko na rin po, kung nais po natin makapakinig ng eksklusibong mensahe mula sa Panginoon para sa ating mga kababaihan, huwag po natin kalimutan ang ating joint fellowship next Sunday. Amen. Amen. Hallelujah. Papuri po sa Panginoon. Sige po, tayo po ay manalangin. Oh God, we worship your name. We exalt your name on high, O God. Salamat, Panginoon, dahil una, pinagkatiwalaan mo kami ng buhay. Ang buhay namin ito, Panginoon, ay hindi namin pagmamay-ari. Pero dahil, Lord, sa iyong kabutihan, pinagkatiwala mo sa amin, Panginoon, maging ang lahat ng iyong mga kaloob, Panginoon,
lahat ng mga talento, lahat ng mga abilidad na meron kami, O God. Ito po ay nanggaling sa iyo. Ang dalangin namin ngayon sa araw na ito, Panginoon, ay ang gawin mo kami na mapagkakatiwalaan, katiwala mo, Panginoon, sa lahat ng iyong kaloob. Nais namin, Panginoon, na marinig din sa iyo pagdating ng panahon. Job well done, my good and faithful servant. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo sa araw na ito. Alam namin, Panginoon, na ito ay nagdala muli ng kalakasan sa aming spiritual na pamumuhay. Patuloy kang kumilos, Panginoon, sa buhay ng bawat isa sa amin, sa lahat ng iyong mga anak, Panginoon, na pinagkatiwalaan mo, sa lahat ng mga kaloob mo, Panginoon. Hayaan mo na gamitin namin ito, Panginoon, para sa kapurihan ng iyong pangalan. Salamat, Banal na Espiritu. Salamat, Ama. Salamat, Panginoon Jesus, sa iyong presensya sa araw na ito, Panginoon. At alam namin, Lord, na hindi pa dito nagtatapos ang iyong pagkilos sa aming mga buhay. Naniniwala kami, Panginoon, na sa bawat araw ng aming buhay, meron kang bagong gagawin, Panginoon. Salamat po, O Lord. Salamat. Maging sana natitira pa, Panginoon, na part ng aming fellowship sa araw na ito. Sa iyo namin ipanagkakatiwala, Panginoon. Pangunahan mo ang bawat isa sa amin. Ngayon, Lord, ay maingat po namin ibinabalik sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat, pagsamba sa tanging pangalan ni Jesus. Amen.